Filemon Mamon, kwento ni Christine Belen at guhit naman ni Jason Moss. Sugod, mga kapatid! Sigaw ni Filemon. Umumbok ang mga pisngi niyang kasing kulay ng makopa. Nanginig ang mataba niyang braso sa pagtaas ng kamao. Ensayo ito ni Filemon para sa audisyon. Talagang napakahilig niyang umarte sa dulaan. Kahit sa paglalaro, umaarte siyang tatay sa bahay-bahayan at kaaway naman sa barilan. Naisin man niyang maging bida, sasabihin ng mga ito sa kanya, matataba ang mga kaaway, payat ang mga bida. Tuwing Pasko lang siya bida. Laging si Santa Claus, si Filemon sa paaralan. At puna nga ng lahat, parang puputok ang pulang damit niya. Ay! Naka-tight fit yata si Santa! Isang hinga at kaway nga ni Filemon. 2 botones ang tumilapon. Umalog-alog naman ang tiyan niyang bilog habang naglalakad at bumabati ng Merry Christmas! Sabi nga ng mga nanay at tatay, pati ng yaya niya. Nako, parang keso de bola. Para naman maiba, gusto naman ni Filemon na maging Andres Bonifacio sa dulaan. Ang matapang na leader ng katipunan. Kaya ang sabi niya, Sugod, mga kapatid! Lalo na nang makitang nakahain na ang mesa. Parang fiesta. Dilanghap niya ang amoy ng nagmamantikang adobo at litsyong paksiw. Naglaway siya sa manggang hilaw at bagoong. Umikot ang mga mata niya sa sari-saring minatamis na nalulunod sa arnibal. Matapos naman ang kainan, sasalampak si Filemon sa harap ng TV. Sasali rin ang kanyang nanay at tatay. Dala nila ang maraming kutkutin. Popcorn, mani, corny, chicharon at 1 litro ng soft drink. Ganyan talaga ang lumalaking bata? Sabi ng tatay ni Filemon. Sabay hima sa ulo ng anak na ngumangasab ng mga kutkutin. Kaya tuloy, walang pakialam si Filemon kahit patawagin siyang Baboy, Bola, bundat, biik, bilog, tabatsoy. at Filemon Mamon. Mahal naman siya ng kanyang nanay at tatay at mahal din siya ng kanyang mga kaeskwela. Kapag nadikit ang mga ito sa kanya, uy, parang mamon, nakapanggigigil kagatin. parang unan, mainam yakabin. Parang pader, malapad sandalan. Nang dumating ang araw ng audisyon, handang-handa si Filemon. Sugod, mga kapatid! Parang kulog ang kanyang sigaw. Nagpalakpakan ng kanyang mga kaeskwela. Bida na si Filemon. Hiyawan ng mga ito. Tumaba pati puso ni Filemon sa narinig. At nagkatotoo nga, siya ang hinirang na Andres Bonifacio. Bigay na bigay si Filemon sa mga ensayo. Ngunit wala pa sa kalagitnaan, hingal kabayo na ang bida. Hindi na marinig ang Sugod, mga kapatid. kaya lagi itong ipinauulit. Mabilis mapagod si Filemon kaya nagpasya si Direk. May mas bagay na kilo sa mga gaya mong bilog. Ginawa siyang praileng mataba ang kaaway sa dula. Patayin ng mga Indios. Panggigigil pa rin ni Filemon. Lalo na makita niya ang bagong Andres Bonifacio. Hindi ito bilugan, hindi mukhang mamon ang katawan, maliksi ito sa takbuhan at hindi hinihingal sa sigawan. Sumugod pa uwi si Filemon. Kailangan ko bang pumayat? Kailangan ko bang maging patpat? Gusto kong maging Andres Bonifacio sa dula. Parang pinulit na sedula ang bawat hikbi ni Filemon. Ayoko nang magmukhang mamon. Hindi na sumugod sa mesa si Filemon nung kainan. Hindi na rin siya bumangon noong hating gabi upang higupin ang kondensada o kaya'y manginain ng mga tirang yema na tinda ng nanay niya. Sa pag-aalala sa kakaibang ikinikilos ni Filemon, isinugod siya ng kanyang nanay at tatay sa doktor kinabukasan. Dok, wala pong ganang kumain si Filemon. Mangangayayat po ba siya? Nangingilid ang luha ng kanyang nanay. Naninikip naman ang paghinga ng kanyang tatay. Sa tingin ni Filemon,
pwedeng mga artista sa dula ang kanyang nanay at tatay. Maayos po ba anak ninyo? Sabi ng doktor. Ngunit kailangan bantayan ang kalusugan dahil mabilis pong kapitan ng sakit ang matataba. Tulad po ng sakit sa puso at diabetes. Mabilis din po silang mapagod. Napatingin ang nanay at tatay ni Filemon sa kanilang bilugang mga katawan. Malalaki rin pala yung mga katawan ng nanay at tatay ni Filemon. Hinikayat sila ng doktor na maging halimbawa ng mabuting kalusugan para kay Filemon. Nabawasan ang panonood ng TV ni na Filemon, naglalakad-lakad sila sa parke tuwing hapon. Nakatuwaan din nila ang paghahalamanan bilang libangan. Bagong putahe na rin ang inihahain ni nanay. Karaniwan may gulay at isda. Prutas na rin ang paborito nilang ngatain habang nagkukwentuhan. Mas masigla kaysa dati si Filemon. Uy, umimpis yata ng konti ang ating mamon ha? Una ni Direk. Sa araw ng dula, lumabas pa rin si Filemon na praile at lalong ipinagbuti ang pag-arte dahil sa susunod na taon, handa na siya muli para sa audisyon. Balak naman niyang maging si Gregorio del Pilar, ang batang general. At dyan po nagtatapos ang ating kwentong Filemon Mamon.